Hi ate, what's your name? Aliyah Nueva. Ate, okay ka lang interviewin ka namin today? Yes. So yung tanong po namin is, sa tingin mo, sa tingin mo, sino ang karapat-dapat maging bayani ng Pilipinas? Si Jose Rizal ba o si Andres Bonifacio? Para sa akin, si Jose Rizal. Dahil marami siyang ginawa laban sa Espanyol at nagsulat siya ng libro ukol sa mga kasalanan at mga krimen na ginagawa ng mga Espanyol. Okay na po. Thank you po, Ate Aliyah. What's your name po? My name is Robin San Pascual po. Pwede ka po ma-interview today? Yes po. So, yung tanong po namin sa inyo is, sa tingin nyo, sino ang karapat-dapat maging pambansang bayani? Si Jose Rizal, si Andres Bonifacio. Okay, so si Andres Bonifacio at si Jose Rizal, parehas po silang great heroes of the Philippines. Marami po silang na-accomplish at saka nagawa sa impact ng Pilipinas. Si Andres Bonifacio po, in terms of speaking for wars or revolutionary, siya po ang pinaka-the best. Nalid niyo po yung armies natin into many victories or marami rin siyang napagtagumpayan ng mga digmaan dito sa Pilipinas. Ngunit, si Jose Rizal, siya yung may pinakamaraming impact sa mga Pilipino. Dahil na-change niya yung mind ng ating mga Pilipino na na hindi karapat-dapat na ginagawa sa atin ng mga Espanyol. Parang yung by doing the novels at sa pamamagitan ng paggawa niya ng novels na nag-change niya yung pagtingin natin sa mga Espanyol. That's why mas karapat dapat siya by Andres Bonifacio. Pero I both admire them. They both got my respect as a Filipino because they try their best to save the Philippines and to save the Philippine independence. Ayun lang, thank you. Thank you rin po. Ate, what's your name po? Yani. Pwede ko po ba ma-interview today? Yes. So, yung tanong po namin sa'yo is, sa tingin mo, sino ang karapat-dapat maging pambansang bayani ng Pilipinas? Si Jose Rizal o si Andres Bonifacio? So, ang masasagot ko dun is si Jose Rizal kasi napanood ko yung history niya sa YouTube, which is mapapanood nyo naman siya sa iba't ibang website or sa Google ganun. So, after ko mapanood yung history ni Jose Rizal, na-touch ako kasi sinacrifice niya yung sarili niya para lang sa bansa natin, and then nalungkot din ako kasi parang nakulong siya, and then binigyan siya ng penalty, which is yung binaril siya sa likod kasi ang meaning nun dati pag binaril ka sa likod is may kasalanan ko or something. So binaril siya sa likod without knowing na wala naman talaga siyang kasalanan. So, ayun lang yung masasagot ko na si Jose Rizal talaga yung yung sagot ko din sa tanong. Thank you po. Yeah, what's your name po? Jimo Servidal. Pwede ka po ba ma-interview today? Of course. So, yung question po namin is, sa tingin nyo, sino ang karapat-dapat maging pambansang bayani? Si Jose Rizal or si Andres Bonifacio? In my opinion, feel ko talaga na si Jose Rizal deserve niya rin tong title as Philippines National Hero. Pero not to, let's say, not to underestimate Andres Bonifacio. Both of them sacrificed something for the Philippines, even themselves. And also, they both have an impact into the Filipino culture and history. Jose Rizal was a popular image throughout the whole world, not only known in the Philippines but also in different countries. Meanwhile, Andres Bonifacio, he provided stuff regarding in the Filipino politics and Philippine Army. Thank you. Thank you rin po. Hi po, what's your name po ate? Sandra Ann Tuburan. Okay lang po kayo ma-interview today? Yes. So, yung tanong po namin sa inyo is, sa tingin nyo, sino po ang karapat-dapat maging pambansang bayani? Si Jose Rizal o si Andres Bonifacio? Andres Bonifacio, because even before we officially had the role of president in the country, Andres Bonifacio already worked hard to lead the country and to free us from our captors. And he's the one who worked to bring all the Filipinos together. And also because I believe the
Tejeros Convention was botched. That's all. Thank you po.